Hello, hello po mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, no? Eto muli tayo, manghihiram ng oras ni Pidol Birador, no? At dito po tayo sa loob ng sasakyan. Sira po yung ating gadget para mag-video Kaya gamit lang po na tayo ng ating cellphone, no? At kamusta po kayong lahat, no? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At the same time, presidente pa rin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So pasensya naman sa mga DD shit, no, na nangangarap na hanggang January 30 na lang ang ating Pangulo. Mangarap na lang po kayo. So sabi ko nga kanina sa aking live stream, sige, pagbigyan natin hanggang January 31. Tignan natin kung may isa sa katuparan nilang maalis ang Pangulo sa Malacanang nitong buwan ng January 2025. Nakakabanas na po mga kababayan, no? Palagi silang nag-uurong, bilagi silang nagbibigay ng taning sa termino ng Pangulo. Ang tanging nyo lang magagawa para maalis sa pagkapangulo ang aming Pangulong BBM ay itegi ninyo. Oo, di ba? Ganun lang gawin ninyo. Pero yung mga pagbabanta nyo, yung paglalagay nyo ng mga taning sa termino nya, no? Mangarap na lang kayo. Kayo na lang siguro ang mag-terminate sa sarili nyo. Tumalong kayo sa San Juanico Bridge para maganda, no? Kasi puro kayo mga sinungaling, no? Mga katulad kayo ng amo ninyong mga Duterte na sinungaling at Judas Barabas Estas, no? Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong inyong Vice Presidenting Sara Pusit Duterte, no? Kasi po mga kababayan, meron na naman siyang ipinagkalat doon sa kanyang mga rally, no, no, kanyang mga tangang supporter diyan po sa Japan. Yung mga kapwa natin Pilipinong sinusuportahan ang hindi makapagpaliwanag sa mga bilyon-milyong pisong kanyang nilustay, ang hindi makapagpaliwanag sa masama niyang ugali, ang kanyang pagbabanta, no, pagpapapatay sa mga kapwa niya Pilipino. Ganun po ang sinusuportahan ng mga kapwa nating Pilipino sa Duterteng ito. Baliwala po yung katarantaduhan, yung masamang ugali ng kanilang iniidolong Sara Pusit Duterte, no? Siguro magkakaugali sila, okay lang na gumawa ng mali basta, no? Basta sikat yung idol nila. Ganon. Wala ngang moral values no? Walang accountability, walang transparency. Niloloko lang kayo pero sanay na sanay kayong maloko. Siguro mga kayo wala kayong sariling disposisyon, wala kayong sariling paninindigan. Okay lang na gawang kayo ng gawa ng mali, gawan kayo ng mali o gumawa kayo ng mali. Ano kayo doon? Pareho, di ba? So diyan po sa Japan, nung siya po ay nagpunta diyan, private event daw po yan. Kala ko nga 32 million yung mga hinayupak na yan bilang na bilang naman pala kayo sa mga daliri ng aming mga kamay at paa, o baka pati sa guhit ng aking palad sa kamay, bilang na bilang kayo, no? Ganun lang kayo. Tangina ninyo, nasaan ang 32 million na pinagmamalaki ninyo? Nagrally pa kayo dyan sa crosswalk dyan sa Tokyo, sabi nila may 32 million ba kayo? Kapal ng mukha nyo, mga nek-nek ninyo. Diyan po, no? Nagbida-bida na naman ang Sara Pusit Duterte ninyo, no? Nag-aakusa na naman ng walang ebidensya. Yung bang paniniwalaan nyo? Kayong patuloy na nag-iidilo dyan? Manda yan at magna yan, di ba? Nananakit pa ng kapwa Pilipino. Nagbabanta at papatay ng kapwa Pilipino. Pero kayo, patuloy kayong naniniwala sa katarantaduhan niya kasi mga ogag kayo mga engot kayo Biruin nyo, sabihin niya na yung katunggali niya daw base sa balita ng Manila Bulletin. Sara Duterte said Poe, yung kalaban niya, hindi po si Senator Grace Poe, Poe, kalaban, ay nagbayad daw ng 25 million pesos para siya ay siraan. Para daw pabagsakin siya. Really? Sino? Sino yung kalaban mo na nagbayad ng 25 million para ikaw ay pabagsakin, siraan? Sino? Si Martin Romualdez? Ang mga congressman?
o ang mga progressive group? Sino ang may kwartang 25 million? Sinabi niya po yan sa Japan. Sinabi niya doon habang nung deliberation daw ng 2023 budget niya, no, sa OBP at DepEd during that time, may nagbulong daw sa kanya. Mga ilan niyang kakampi, no, diyan sa PR ng National Capital Region. Public Relations Officers yata at ilang kakampi niya sa Kongreso na sinasabi may nagbayad daw ng 25 million paunang bayad para daw po siya ay siraan. Ganon naman pala. Bakit hindi mo isiniwalat yan noong 2023? Di ba? Meron palang tao o grupo, o bakit hindi mo sinabi? Di ba? Ngayon mo lang sinasabi nung ikaw ay nabukalkal na. Paninira ba yang ginagawa ng COA? Hindi. E di sana kung paninira yan, kinounter mo na. Nagreklamo ka na sa tamang sa tamang pamamaraan para i-counter yung resulta ng COA. Eh wala po eh. Na-audit ka. Di ba? May power of the purse, may oversight committee ang Kongreso. So gagawin lang nila yung mandato nila. Tatanungin nila, ipapaprove nila sa COA na tama ba to o mali ito. Eh ang sabi ng COA, tama po yan eh. Ang dami mong disallowance eh. Hindi mo mapaliwanag sino si Mary Grace Piato, sino si Cocoy Villamit at ibang mga pangalan na ginamit mo para itago, ilustayin ang confidential funds. Sino ang nag-disburse ng confidential funds? Mga BP SPG mo? Di ba? Mali eh. Nilabag mo ang ilang mga batas, Republic Act tungkol sa disbursement ng iyong funds. Nahuli ka. O akala ko ba abogado ka? Tapos magmamalaki ka dyan sa mga iilan mong mga followers dyan sa Japan na merong mga kalaban mo na nagbayad ng 25 million? Patunayan, sino ang mga yan? O ang sinasabi niya pa ngayon, at least maaga silang nagpakita ng kulay para alam mo na sino ang kalaban mo at paano ang strategyeng gagawin mo. Diba? Hindi mo nga mapangalanan sino nga eh. Kung mapangalanan mo yan, ma-verify talagang gumasto sila ng 25 million, hindi ninakaw sa kaban ng bayan, no? Eh di so be it. Ngayon kung gumasto sila ng 25 million at ninakaw sa kaban ng bayan, eh di kastiguhin natin kung si speaker yan. Kung yung mga makabayang black yan. Kasi pondo ng bayan yan. Pero ano? It is just a insinuation. Wala kang mapangalanan na tao sino, kundi isang imhimanasyon lamang para iisipin ng mga nandyan na mga kasamahan mo, ay si speaker yan, malamang. Kasi yan lang naman ang kaaway niya. Really? Sino ba ang galit na galit sa kanya? Galit ba sa kanya si speaker? Eh yung tao nga hindi nagsasalita eh. Siya nga ang bash ng bash sa speaker. O, si speaker ang tinutukoy mong galit sa'yo. Eh man, hindi nga galit yata sa'yo yan eh. May ilang mga grupo, tao ang talagang totoong galit sa'yo. At ang sinasabi niya pa, wala talagang, akala ko marami akong kakamping politiko. Wala pala, kundi ang kakampi mo ay ang taong bayan. Hoy, nek-nek mo, hindi lahat ng taong bayan, hindi mayoryang Pilipino ang kakampi mo. Wala pa nga kayo sa minority. Ilang porsyento ng Pilipino ang nagnanais na magkaroon ng impeachment process matuluyan? 41%. Tapos sasabihin mo, sambayan ng Pilipino akampi mo, ulul. Yang mga tanga at mga engot mo lang na mga followers na kinokondina ang katarantaduhan yung pamilya. Ha? Yang mga pandarambong pagnanakaw ninyo ng pera ng kabangbayan, hindi nyo ma-explain kung saan nyo pinunta ang pera ng taong bayan. Yan, mga konsentidor ang mga followers ninyo, mga letche kayo. Ang kapal ng mukha mga kababayan, no, na magsabi, taong bayan daw ang kakampi niya. Ulul, wag mo kaming dalin sa ganyan. Alam na namin na ikaw ay isang entitled biatch. Hindi sa paninirang puri, pero pinakita mo kaagad ang kartada ng baraha mo, no? Yang ugali mo na plastic, ang ugali ninyong mga Judas. Bakit Judas? Eh kaya nyong ipamigay ang Pilipinas sa bansang China.
malaki ang pagkakautang ng pamilya mo sa bansang China. O baka naman pinopondohan pa kayo ng China para talagang sirain ang bansang Pilipinas, no? Kaya sinasabi mo na ang kalaban mo ay nagbayad ng 25 million. Baka naman yun ay kabaliktaran. Baka naman mga kababayan, sila ang nagbayad, di ba? O, kayo nga ang bira ng bira. Kayo ang bira ng bira sa administrasyong ito, pati sa Kongreso, tapos sasabihin mo may nagbayad ng 25 million para siraan kayo. Sino? Di ba? Animal talaga, oh. Kung ano yung ginagawa nila, ibinabaliktad nila sa administrasyong ito o kung sino man yun. Kung progressive group man yun, o saan? Ibig sabihin may ganyang kalaking pera ang progressive group tulad nila Castro? Di ba? O, sinungaling lang. Gawa kwento, imahinasyon ng isang pusit. O, at the same time mga kababayan, doon sa meeting nila na nabibilang lang ang mga umaten, no, akala naman nila may power pa sila. Ang power ninyo mas malakas pa yata yung utot ng ibang tao. 'Di ba? Tandaan niyo, yung mga supporter niyan, hudas, sinungaling kasi mana sa kanila. O sinabi niya doon, mukhang may balak po siyang tatakbo sa 2028 presidential run. O kung meron naman pala siyang balak tumakbo as presidente sa 2028, di siya palang tambaluslos, di ba? Tapos sinasabi nyo na si Martin Romualdez ang gustong maging presidente sa 2028, gago pala kayo eh. Kayo na ang nagbigay ng idea, kayo ang nagsimula niyan. Di ba? Sinasabihan yung tambi-tambi ang speaker, Martin Romualdez, kayo pala yon. Sa imong ambisyon, huwag kang magpakatambalos-los, Inday Sara Pusit Duterte. Tambalos-los ka, ikaw pala yon, tambalustay, gaga, huling-huli ka. Pero either seryoso yan o hindi, pero ganun pa rin yan. Nagbato lang siya dyan ng isang idea, o kagatin nyo na yan. Alam nyo naman ang mga Duterte, mga sinungaling yan. Hindi po yan naglalaro sa politika, sinungaling yan. She is testing the waters. Tinitignan niya kung marami pang maaawa sa kanya, gagamit siya ng awa quote card, poverty porn, yung may maaawa sa kanya, titignan niya ang survey niya. 'Di ba? Kung maraming maaawa sa kanya, maraming boboto sa kanya, tatakbo siya, itutuloy niya. Pag hindi naman kumagat, no, walang numero, sabi niya, hindi, sinabi ko lang naman yun kasi may nagtanong eh. Di sabihin ko kung anong gusto nilang malaman, o di man loloko, 'di ba? Sinungaling, liar, pants on fire, Pinocchio, o 'di ba? O ngayon, ang numero niya po sa survey base sa Okta Research, tugon ng masa, 3rd quarter 2024 survey result. Trust rating from 59 to 49%, bagsak. 2024 pa lang yan, 2.5 taon pa lang. Performance rating, bagsak. 'Di ba? From 52% to 48, 4% bagsak. Ano kukunin niyang numero? Baka pagdating ng 2028 prior to sa 2027 October prior to filing, baka ang numero na lang niyan single digit, di negative 1, negative 2. Wala nang nagtitiwala. Bremo from 59 to 49, wala man lang 50%, hindi nakatiwa-tiwala. Tapos yung performance, anong pino-perform mo? Magaling pong sumubo magaling. Doon siya magaling mag-perform, magaling siyang sumubo. Ano yung sinusubo? Di yung pagkain ng 125 million. Yan, tignan ninyo, ang lutsog-lutsog ng inyong busy, ang inyong busy. Panay kasi ang tubo, panay ang tubo ng kanyang kwarta, galing sa taong bayan. Walang rhyme yun mga kababayan. Tingnan nyo, ipa-MRI nyo yan, hindi x-ray, MRI o CAT scan. Talagang kitang-kitang kabuuan yan, yung laman loob niyan. O anong laman loob niyan? 'Di ba sabi ng isang viewer natin, baka ATM. Panay deposit mga kababayan. Oo. Tapos tatakbo pa siya ng pagka-presidente sa 2028. Abay, pangarap ka na lang ba
o maging katotohanan pa. Taera kapal ng mukha. Sabi ko sa inyo, babagsak pa yung numero niya sa survey kasi hindi na po siya katiwa-tiwala, wala siyang kredibilidad. Ano ang moral ascendancy mo na maging presidente na ikaw ay isang mandarambong, isang magnanakaw, isang mamamatay tao? Bakit? Gusto niyang papatay ang Pangulo, si Ninang Lisa at si Speaker Martin. Paano niyo pagkakatiwalaan yan? Paano niyo ipagkakatiwala ang ating bansa sa isang Manchurian candidate ng China? Paano niyo ipagkakatiwala ang bansang Pilipinas at pangalagaan ng mga Pilipino kung sila ay bayaran ng China at nananakit at pumapatay ng kapwa Pilipino? Paano? Ano mangyayari sa bansa natin? Di laganap ang pangungurakot, laganap ang pagpapapatay, mawawala ang human rights ng bawat Pilipino. Remember, si Sara Pusit hindi 100% Pilipino. Kaya ang ugali niyan, hindi po 100% Pinoy. Walang empathy yan. Yang kanyang mga patwitans lang yan, panlabas lang yan. Pero ang totoo niyan, minumura po tayo niyan. Hindi marunong maawa yan. Sabi niya nga, hindi nga siya magpapatawad eh. O kayo, di ba? So lahat ng sumusuporta kay Sara Duterte, hindi marunong magpatawad. Walang apathy, walang empathy. O, lahat ng sumusuporta kay Sara Duterte ay puro mga sinungaling. Ang mga sumusuporta kay Sara Duterte ay puro deflection lang ang alam. Walang paninindigan, hindi kayang mag-explain. Di ba ganun? Tama, mali. Kasi ganun ang amo ninyo eh. Ganun ang idol ninyo. Hindi magpapatawad, kaplastikan. Kaya ako lang sasabihin ito dahil ako ay vice presidente. Tama, mali. Nasaan yung mensahe na galing sa puso? Yung mga mensahe niya, binabasa niya lang. Napipilitan lang. Pero yung totoong mensahe, nagkakakanda bulol-bulol pa ang hinayupak. O di ba? Ganyan ba ang presidente ninyo sa 2028? Ay wag na. Di baling magbagsak na lang ng martial law ang Pangulong Marcos. Wag lang ang Duterte ang mamuno. Patay kasi na naman yan. Baka doble na naman ang mamamatay sa EJK. Baka lahat ng kumakalaban sila tulad natin ipategi. O ganun pa eh. Kasi yung mga minions nila tulad ni Polish grandfather na si Dado. O diba? Nagbabanta sa mga admin supporter and influencer na vloggers. Diba? Gusto kaming itegi. Patayin, sunugin. Ha? Putulan ng kung ano man ang dapat putulan. Ganun po eh. Kasi ganun ang nakukuha at pinapakita ng mga Duterte. Violence. The pattern of impunity, yung hindi pagpapanagot sa batas. Kasi sila ang batas. Hoy, hindi pwede yon. Hindi nyo kayang manduhan ang bawat Pilipino. Nakita na namin, na-expose po kayo ng mga anak kayo ng demonyo. O di ba? Si Digong antayin kayo sa impyerno. Si Sara Duterte, siya daw ang presidente ng impyerno. Tapos sasabihin, maka-Diyos, makabayan. Ha? Ganon? Maka-Diyos pero ginuglorify ang demonyo? Makabayan pero kayang ibenta ang Pilipinas sa mga inchik dahil malaki ang pagkakautang na loob? O di ba sinungaling lang? Tatakbo pa ng presidente sa 2028? Tapos meron daw nagbayad para siraan siya for 25 million. Pauna pa lang daw po yun. Tapos ang tanging kakampi niya lang pala ay ang taong bayan. Nek-nek mo. Hindi mo kakampi ang taong bayan. Ang kakampi mo lang yung mga nabibilang mong mga tangang follower ninyo na mga DD shit. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.